Hello mga kadogo. Ito, bigla akong vlog. Kakatapos lang namin maglinis ng bahay ni Mrs. Nagluto rin naman pagkain ng aso dahil bumili ng mga supplies, then niluto. So after ng lahat ng kabisihan, iakit na ako dito. Biglang sumigaw ang misis ko. Nagulat niya ako bakit sumigaw. Siyempre, to the rescue si Mister, di ba? Alam niyo bakit? Si Cotton, si Pickles, at pati si Tyla. Naku. May nilapang na daga. Pero si Tyla, hindi. Tahol na siya ng tahol. Amoy, tahol kasi pagbaba ko, patay na eh. Dito sa pamamahay namin mga kadogo, bawal kaming magpakain ng ipis, magpapatay ng daga. Kasi masama naman kasi talaga yan dahil carrier yan ng mga virus and bacterias. So sa madalit salita, bawal sa amin yun. Pag may nakikita kami talagang tinataboy na kagad namin, ay birang-bira magkadaga dito dahil ang dami nga namin aso. Talagang hindi sila lumalabas ng buhay. So sa madalit salita mga kadogo, in nature talaga itong mga Siberian, hunter talaga to mga kadogo. Wala tayong magagawa doon. Kahit anong ingat namin na ayaw namin silang manghuli ng daga o pumatay ng daga, nakakalusot pa. Yun yung sa mga masuswerteng daga na pumapasok sa bahay namin. Swerte sila dahil di na sila lalabas ng buhay. Sa ngayon, 3 na po ang hunter ko. Pati si Tyla, nakita ko na aggressive niya sa daga. Kasi, ito mga kadogo, serious to, no? Dito muna tayo sa dalawa kong Siberian na adult, si Pickles at si Cotton. Meron sila parehong katangian na wala sa isa. Iba ang alaga ko. Magagaling talaga to. Si Cotton mga kadogo, hindi sa pagbubuhat ng sarili kong aso. Sa dami kong naging alaga. Even may family, may kids, may wife. Sila rin nanonotice nila eh. Iba yung galawan ni Cotton. Napakalakas ng pang-amoy ni Cotton. Yung natutulog, nakapikit biglang didilat pag meron siya na amoy. Ganun siya kagaling mga kadogo. Ibang klase. Ibang klase, bata pa lang nakita ko na ganun siya. Basta, mga kadogo, mahirap. Ang level niya, kung police dog siya, 1 to 10, 10 siya. Pagdating sa sniffing, ang amoy, iba talaga, iba to score. Kakaiba to. Noong dating mga vlog ko nga, ang tagal na noon, nag-vlog ako ng katuwaan, pinamoy ko yung pagkain, nakatakip sa mga maliliit na cup. Diba, naamoy ni Cotton. Si Pickles, naka2 try, 3 try bago makita yung pagkain na nakatakip. Si Cotton, ilang beses, puro siya, alam niya kagad. Inaamoy ni Cotton, hindi siya titigil lang dahil alam niya may laman yung cup na yun. So mga kadugo, no, bilag ko to kasi gusto ko rin ipaalam sa inyo, talaga namang hindi dapat. Wag natin allow, kakablog ko lang sa ipis, ito sa daga, ipis ang daga, wag, kahit yung iba, kahit daw yung mga palaka, di ba, nakakalason daw, hindi ko naman na-encounter yun dahil wala naman palaka dito sa lugar natin. Wala naman akong ganun kalaking garden. Pero sa tingin ko, totoo rin yun. Dahil some frogs may content ng poison. So, huwag tayo magpapalaro ng kahit anumang maliliit na hayop. Like frogs, daga, ipis, etc. Huwag natin alam natin threat sa health nila, huwag natin palaruin. So, mabalik tayo mga kadugo. Si Cotton, ibang klase talaga itong mag-amoy. Minsan niya, nagkakatuwaan kami ng anak ko, si CJ, yan, body ko yan dito eh. Lagi ako binibiling chicharon. Kahit pagod si Cotton, ganun pa lang, gigising na. O kaya kahit malayo, minsan dadaan-dahanin ko yung pagkagat para hindi niya marinig kasi baka naririnig lang. Alam niya talagang kumakain ako. Nagigising siya, ganun kalakas talaga, ibang klase talaga. Pwedeng pulis doon tong gantong tipo. Kasi tagal ko rin nag-serbisyo bilang rail police, mga kadogo. Nakita ko yung mga canine dog namin kung paano sila mag-amoy, mag-detect ng mga bomba, drugs. So, itong aso ko, parang masigit pa nga. Iba kasi talaga. Iba talaga si Cotton. Yun ang katangian ni Cotton. Ibang klase siya pagdating sa pang-amoy. 1 to 10. Sabi ko nga sa inyo, i-compare sa canine dog, 10. Eto naman, napunta naman tayo kay Pickles. Si Pickles, typical na Siberian. Nanguhuli at pumapatay din ng daga. Typical. Lahat naman ng husky, gano'n. Pero, hindi siya ganun kalakas sa pang-amoy.
Paano ko po nasabi? Kasi pag nasa kennel sila, kahit natutulog yan, bumabangon si Cotton. Ang layo ng lababo namin. Hindi mapakali yan. Tatalunin yung gate namin, yung mini gate na maliit, yung pangharang sa aso. Tatalunin, pupunta sa lababo o sa CR. Alam niya may daga. Si Pickles hindi. Pero, pag nakita niya na si Pickles pumunta doon, siyempre pupunta rin yan. Instinct ng aso yan. Sasama yan. Pag malapit na siya sa lababo, or sa CR, kung saan man yung target area ni Cotton, ayan, nagwa-wild na si Pickles. Naamoy niya na. Ayan, dalawa na sila. So si Cotton, napakagaling po sa pang-amoy. Si Pickles naman, ang galing na hunter. Sobrang galing na hunter. Iba naman to si Pickles. Mostly mga kadogo, yung ibang Siberian, ganun din. Talagang pumapatay din sila. No? Manok, ipis, daga. So sabihin na natin ganun lang din si Pickles. Pero, meron siyang kakaibang katangian pagdating sa hunting. Papatunayan ko ulit sa inyo. No? Pag ako kumakain mga kadogo, nakapalibot kasi yan eh. Hindi pwedeng papasukin. Nabubusit ka kakain. Doon sila manggugulay, no? Si Cotton, hawak kong pagkain din niya agawin. Si Pickles, mga kadogo, yung mata niya, ibang klase. Iba yung movement ng mata. I know, kasi alam ko yun. Nakakita ko na nag-train ng mga dog. Iba yung movement ng mata at tingin ni Pickles. Pati yung bibig niya, nakalak siya. Ready na sumunggab. So, ihintayin ni Pickles gumalaw ako ng konti, or even my family gumalaw ng konti, kukunin niya yung pagkain sa lamesa or sa kamay. So sa madalit salita, ang galing talaga. Okay? Isa yon. Pangalawa, mapunta tayo dito sa issue ng mga daga. Si Cotton, ang galing mang-sniff, mang-amoy, nade-detect niya. Pwede ko nga i-compare si Cotton sa, alam niyo mga kadogo, yung mga pointer dogs. Ito yung pointer dogs, oh. Yung pointer dogs na yan, napapanood ko nung dati sa cartoons. Then, nung naging dog lover ako, na-search ko na rin pointer dogs. 14 pala ang types ng mga pointer dogs. Mga hunter dog siya. Sa cartoons kasi, pag pinakawalan niya nung amo niya, pupunta dun sa bukid, tapos biglang titigil na nakataas yung isang paa, isa lang nakaturo, tapos yung buntot nakaturong ganun sa malayo. Pinopoint niya, tapos yung uso niya nakaturo doon sa target. Kaya tinawag na pointer dog. Sa cartoons ha. Pero in reality, ganun din pala yung mga pointer dog talaga. Talaga ituturo sa amo kung nasaan yung target niya. Talaga nakaturo, yung uso, diretso, pati katawan, nakapababang gano'n, nakaturo. Alam mo, nakaturo doon sa area na meron siyang gustong atakihin. Kaya sila tinawag na pointer dog. Okay? Pwede ko ikumpara si Cotton kasi napakagaling. Hindi man nagpo-point si Cotton, hindi naman pointer si Cotton eh, pero napakagaling mang amoy talaga ni Cotton. Yun naman si Pickles, okay. Si Cotton ngayon ang magde-detect kung nasa ng daga. Minsan nakukuha kagad ni Cotton. Siyempre, nature ng aso yan. Pumapatay talaga ng mga daga yan. Nahuhuli. Pero sa 10 try ni Cotton, sa tagal kong aso si Cotton, sa 10 huhulihin niyang daga, 4 o 3 ang makakatakas. So, above 50% lang yung accuracy niya sa kill shot. Being a hunter. Si Pickles, mga kadogo, pag nagkapalit sila na, siyempre, ikot-ikot siya. Kunyari, nasa rep, ikot-ikot sila. Si Pickles, siyempre, ikot-ikot yan sa rep. Si Cotton sa rep, ikot-ikot sila. Hanap niya ng daga. Amoy na nila pareho. Si Cotton, minsan, naliligtas yung daga. Nalulusutan siya. Gusto niyang tirahin, hindi niya nakukuha. Siguro sa lapad ng ulo, lapad ng uso. Si Pickles, pag umalis at lumabas ng konti, kahit ulo yung daga, pak! Ganun siya katikas, mga kadogo. Agaya ng kinuwento ko sa inyo, nasa kamay, hindi siya nakatingin, pero hinihintay niya pala na hindi ako titingin, hindi niya doon susunggaban. Ganun si Pickles. Yung mata niya, mga kadogo, parang wolf. Kasi, yung kulay ng mata ni Pickles, kala mo wolf brown eh, no? Pero walang wolf, sinabi ko lang. Yung pag tumingin siya, kaya ko yan, titingin ako sa inyo. Ganon ang tingin ko, di ba? Yan. Pati yung mata ko gumagalaw. Siya, yung mata niya nasa sayo, nakapokus sayo. Yung ulo niya gumagalaw, pero yung mata niya nasa sayo pa rin. Hinihintay niya yung moment na pwede na siyang umatake. Okay? Compare doon sa pagkain na hawak ko, huwag natin sabihin umatake kung hindi kunin yung pagkain. Ayun, kung i-refer naman natin doon sa pangahat niya sa daga, ganun siya. Nakapokus. Ganun katikas bilang hunter si Pickles naman. Talagang hunter dog naman si Pickles. Pag siya tumira, pag siya kumuha sa 10 hinuli ng daga, 10 lahat nahuli niya.
Okay? Unless kung mauunahan siya ni Cotton. Okay? Siyempre, di ba, minsan, mauhuli rin naman ni Cotton eh. Kaya lang, pag nakakawala kay Cotton, talaga yari kay Pickles. Or, kadalasan nauunahan siya ni Pickles. Ibang klase talaga si Pickles. Si Pickles lang ang nakapatay ng daga noon, nung tuwan-tuwa pa ako nanguhuli sila ng daga. Sa isang araw, nakapito. Kung ano pa nga. Ganong katikas si Pickles. Ang daming daga kasi dito noon. Medyo magulo pa doon dati dito yung bahay. So, mula noon, at nalaman ko hindi safe, tinigil ko yung gano'n, ayoko na hunting-hunting. Kaya lang talagang, ang mga daga alam mo naman, parang mga ano yan, magnanakaw, yung walang tao, kailang gabi, doon sila umatake sa mga bahay natin. Yung mga Siberian ko nakaabang. At si Tyla, nakita ko kanina, nung patay na yun, si Tyla, yung tingin niya parang mama niya, inaamoy na gano'n. Hindi pa siya kumakagat, pero inaamoy. Galit na galit eh, parang gigil na gigil din gusto niyang kagatin. Alam, pinalo ko, mahirap kasi baka madilaan. Nakita ko may something din to si Tyla, mano sa nanay. So yun mga kadugo, binlag ko to kasi hindi ko sinabing natutuwa ako. No? So hindi naman po healthy para manghuli sila ng daga. Natuwa lang ako, binlag ko to, kinontent ko to, kasi meron mga katangian ng aso ko. Si Cotton, as a sniffing dog, detector eh. Taga-sabi kung nasaan ang target. Si Pickles naman, siya yung talagang killer. Baga sa siya yung hitman na may kill shot. Marami kasing hitman na walang kill shot, walang finish, parang finishing shot. Titira lang, hindi alam kung buhay pa o alis na. Ito si Pickles, hindi niya talaga iiwanan kundi patay. At napapansin ko, pag napatay na ni Pickles yung daga, kasi pilit agawin ni Cotton, gagawan sila, alam mo, sarap-sarap na pinagagawa, no? Hindi binibitawan ni Pickles. Pag patay na, inamoy ni Pickles, napatay na, iwanan niya na. Ganun si Pickles. Talagang hunter na hunter ang dating. Tsaka yung mata, mga kadogo, ibang kumilos yung mata, kakaiba. Yung panga niya, pag meron siyang gusto na target na kung ano man, daga, especially daga, naninigas. Hindi mo mapapagano'n talagang gulo ang maghihintay ng ganun mga kadogo. Ang galing. Pero kahit ganyan ang mga katangian nila, honestly, natutuwa ako dahil meron silang kakaibang talento. Hindi po sila nangangagat. Diyan naman po papasok ang pagiging husky talaga sila. Family friendly, human friendly. Pero syempre, component pa rin sa pagpapalaki natin. Di ba? Kung tinraining natin silang ganun lang ganun, mga gat, magiging ganun sila. Sa akin kasi hindi, nahawakan to ng mga bata at nahawakan to ng kahit sino lang. So, iba talaga husky mabait. So, yun mga kadugo, no? Proud parent lang ako ng mga aso ko dahil meron silang mga katangian na kakaiba. Inuulit ko po, sa dami kong aso, mga hunters din yan, mga nakakapatay din ng daga, pero iba yung way nila. Sila habulin, papatayin, ganun. Etong dalawa, hindi. Sabi ko sa'yo, napakalayo ng kennel ko, sa lababo ko, sa CR ko. Magugulat ako. Nagwawala na, gustong tumalo na ni Cotton dun sa minigate. Ngayon, tatalon niya na yan. Pag di namin pinapasok, tatalon, kayang-kayang talunin. Magugulat yan, may umiyak ng daga, patay. Tinira na nung dalawa. Ganun sila katikas. Basta, kakadogo, ang tagal ko rin nagtrabaho nga bilang rail police. Nakita ko yung mga police dog namin doon. Yung mga canine dog, kung paano mag-detect. Ganun si Cotton. Ganun ibang klase, mas mataas pa nga yung level. Basta iba si Cotton. Iba si Cotton ko. Kahit natutulog, pag may dumaan na ipis, gumigising. Dumaan lang po at dumaan na. Kahit daga, mga kadugo. Kahit natutulog si Cotton. Tagal kasama yung mga yan, alam ko eh. Tulog yung dalawa, nasa kennel. Pero si Cotton, pag may dumaan na daga, tumakbo. Kikita ko, tumatakbo eh. Siyempre, wala may ingay yun. Pero gumigising si Cotton. Si Pickles hindi. Pag gumising na si Cotton, at nag-wild na, tatalo na sa gate, o gusto nang pumasok, tataw-taw na, gusto nang pumasok eh. Gigising na si Pickles. Pag pinapasok na si Cotton, siyempre, papasok si Pickles. Maamoy na rin ni Pickles na, wala na. Pero mostly talaga si Pickles ang unang-unang nakakahuli. So, yung mga kadogo, no, kinontent ko lang to. Dahil alam ko maraming makaka-relate sa inyo.
So, inuulit ko hindi po yun safe para sa mga alaga natin. Huwag natin hayaan silang pumatay ng daga. At kung sakali mangyari yun, kagaya po ng ginawa namin, nilinis po namin kagad yung nguso nila, yung ipin, tinutbrush kagad. So, ayun na. Malamang ko, pinaliguan na nga rin, dire-diretso na eh. So, dito muna mga kadugo, sana may natutunan. At kahit pa paano, meron kayo naging idea na huwag naman tayo magpakain ng mga daga. Or kung ano man, na gusto nilang patayin lang na basta-basta. Dahil marami pong makukuha virus. Especially sa daga. NEPs. So, dito naman mga kadugo. Till next time ulit. Thank you for watching.